sa RMNDZ XL Manila, si Lourdes po ito. Ma'am Lourdes, magandang hapon po. Sir, para lang po malinaw, ano po, nagpapatuloy pa ho ba ang inyo pong tigil pasada, sir? Opo, kasi magkakasama pa rin po kami, lahat po nang nagtigil pasada at kami po ay kagagaling lang namin din sa meeting at pauwi na rin po. Okay. Kumusta ho sa inyo pong basa yung 3 araw po ninyong tigil pasada, Chairman? Ito po ay ito po yung pagtatapos ng aming protesta ngayong araw sa 3 araw na ikinasa naming tigil pasada at mga protesta. Pero yung tigil pasada po hanggang mamaya pa. Sa tingin niyo ho, ito ay matagumpay? Paano hindi mo sasabihing matagumpay? Hindi po ba, sabi nila, hindi daw matagumpay dahil walang disruption? Hindi mo pa ba matatawag, Ma'am Lourdes, na disruption yung pagkansela ng pasok ng mga estudyante at work from home yung karamihan po ng mga nag-uopisina? Kasi kung normal po, dapat nasa eskwela yung mga estudyante at nasa opisina yung mga manggagawa. At hindi maglalabas yung mga LGU, yung MMDA, yung militar na mga sasakyan sa kalsada. Tama po kayo, Ma'am Lourdes. Ibig lang sabihin nito, nagpapatunay na para hindi halata na mapaparalisa o maraming mahihirapan, nagkansela na lang sila ng pasok sa eskwela at nagpa-work from home. Actually, hinaharang ko, Chairman, yung sinasabi ng LTFRB na magiging totoo ako, yung sinabi nila na hindi naging matagumpay. Sabi ko, hindi totoo yan. Once na naglabas ka ng mga sasakyan, yung LGU naglabas, nagkansela ng klase, naka-apekto talaga yan. Opo, kasi hindi normal yan, Ma'am Lourdes. Ang normal, pumapasok sa eskwela yung mga estudyante at pumapasok sa trabaho yung mga nag-oopisina. Di po ba? At wala dapat libreng sakay. Alam niyo po, sinungaling po talaga itong LTFRB, Ma'am Lourdes. Siyempre, pagtatakpan nga naman nila itong kanilang ginawa namin para hindi sila mapahiya. Sabi niyo galing kayo sa meeting. Pwede ho ba nating isa publiko na yun, Chair, or hindi pa? Galing po kami, meeting lang po ng aming mga kasamahan kasi galing po kami sa protesta sa DOTR. Talagang kilos protesta po yun. Wala pa pong dialogo doon. Pero kagabi po, kausap na natin si Secretary Vince Dizon. Sinabi ko naman sa kanya na pagpaumanhin ninyo, nakaplano na ito, gusto naming tapusin din ng mapayapa yung aming panawagan. Kasi wala din po siya ngayon at sabi niya ay nasa Malacanang siya. Ano po, para lang humalinaw din, before ko kayo nakausap, sabi niyo merong meeting kinabukasan yata with the officials. Then kagabi nakausap niyo siya. Chairman, ano na po ba ang mangyayari after po nito? Tingin natin baka magpatuloy pa po yung kilos protesta hanggang Biyernes. Kaya po kami nag-meeting, mamaya po makukumpirma o bukas kung paano po yung gagawin pa namin. Wala pa akong confirmation kung matutuloy pero plano niyo po? Plano pa talaga kami kahapon pa at siyempre kailangan ko rin pong tanungin yung kalagayan at sitwasyon ng ating mga kasamahan kung kaya pa ba. Wala ho bang naipangako si Secretary sa inyo, sa inyong problema? Wala pa po kaming nagaganap na dialogo. Sino po humarap sa inyo, Chair? Wala pa rin po dahil po kagabi, nung nag-usap po kami, mabilis lang po. Ako si Mar, ako si ganito. Ganun lang. Kung sakali magkaroon ng pagkakataon na makapag-usap, sabi ko, opo naman. Kapag may pagkakataon tayong pareho. Talagang tinapos lang po namin yung aming protesta ngayong araw. Okay, so meron po kayong, wala pang petsa kung kailan, pero may posibleng pag-uusap between your group at kay Secretary Dizon? Siyempre, dapat naman din po ganun talaga. Talagang hindi naman po mangyayari itong mga patawag na dialogo kung hindi po kami nagkasa ng isang strike. Kasi kung maalala po ninyo, February pa tayo nananawagan ng dialogo. Ngayong nagpunta naman kami doon, hindi naman kami hinarap. Sabi niya, imbitado kami doon. Kaya lang sa dami ng miyembro ng Manibela na gustong sumama, napuno po yung kalsada. Okay. Yung until Friday na inyo pong protesta, tigil pasada, nationwide pa rin po?
Maaaring dito na lang po sa NCR, Ma'am Lourdes. Pero pinag-aaralan pa namin, siguro may ilang oras pa kung tuloy yung tigil pasada o protesta na lamang. Okay. Huli na lang po, no? May banta rin yung inyo pong mga kaibigan sa kabilang grupo na kapag pinagbigyan daw po kayo, kasi parang lagi raw po kayong pinagbibigyan na lang ng gobyerno, sila na naman daw ang magkikilos protesta at mas malaki raw po ang kanilang grupo. Sige, game po tayo dyan para makita din po natin kung ano din yung pinaglalaban nila. Alam niyo, Ma'am Lourdes, pangit mang pakinggan, ang tanga din nitong mga to Hindi naman po sinabi ng gobyerno na tumigil kayo. Kung nakakuha na kayo ng modernized unit, edi bumiyahe kayo para makahulog po kayo dun sa mga nilon po ninyong unit. Pasensya na kayo sa word, Ma'am. Oo, naintindihan ko po. Yun kasi ang nakikita natin Pag sinabi bang suspend, suspended yung implementation ng PUBMP, titigil na silang mamasada. Ang punto kasi nila, Chairman, parang pinagbibigyan daw po kayo ng gobyerno. Ibig po sabihin, naiinggit sila kung pinagbibigyan po kami. Ano naman po sa kanila? Bakit? Pagka pinagbigyan po ba kami, masama po ba ang loob nila? Okay. Hindi po ba, kung sila magpapatuloy po, hindi naman po namin sinasabing huwag nyo ituloy. Kung gusto po nila ituloy, di sige lang po. Kasi ang gusto po talaga ng mga yan, yung mga nakapag-modernize na, dahil nga po hindi sila kumikita, gusto nila tanggalin na kaming mga traditional jeepney para sila na lang po ang bibiyahe. Alam nyo, nahawa na sila sa mga taga-LTFRB, nagiging gahaman na rin po sila. Chairman, maraming salamat po sa inyong oras. Ingat po at mabuhay po kayo. Thank you po, sir. Okay po kayo. Maraming salamat si Chairman Mar Valbuena ng